Okay, so May 20th to May 21st, advanced reading, daily reading 3261, 3262, and 3263. Kukuha tayo dito ng tatlo. And then alamin natin, ano ba yung magiging issue ninyo sa susunod na araw. Una, self-reliance. Hulo. Pangalawa, pathfinder. And pangatlo, ay, good luck. O ngayon, bago natin makuha yung good luck, ganito. Kasi, medyo mabigat. O, unang lumabas dito is yung self-reliance. So, ibig sabihin, yung good luck na ito, huwag mong hanapin sa ibang tao. Huwag kang gumamit ng ibang tao para makamit ang blessings na dapat para sa'yo. Dapat sariling sikap, pagod, ipon, pagtitiis, sariling income, 'di ba? Habang nag-iipon ka, nagtatrabaho ka, 'di ba? Ito yung punto na hinahanap mo, yung timing ng swerte para sa'yo. Ito yung pinakamahirap. Kasi minsan, kung ihahalin tulad natin ito sa pag-aaral, yung nauso, halimbawa, yung nauso na kurso is nursing, 'di ba? So kahit ayaw mo maging doktor or ayaw mo maging nurse dahil uso at malaki ang sahod sa abroad, yun yung tinatahak mo, 'di ba? Pero hindi lahat ng nurse na nag-abroad ay nagtagumpay. Yung iba umuwi ng bigo. So 'di ba? Yung iba naman hindi nagtapos ng kurso, lumipat ng kurso. Yung iba kumuha ng kung ano-anong kurso hanggang sa dumating sa punto na nahuli niya yung talagang swak para sa kanya. Yung iba naman hindi na nakapagtapos, hindi na nakapagpatuloy dahil naubusan ng pangsuporta, finances, etc. Ang dami kasing factors. So, sa pag-aaral yon. Kung ihahalin tulad naman natin ito sa pag-ibig, huwag mong ipagkatiwala. Halimbawa, may nobyo ka, may ka-live-in ka, may asawa ka, huwag mong ipagkatiwala sa kanya lahat ng responsibilidad. Kasi, pareho kayong nagkasundo na magkarelasyon, di ba? So, kung magkapareho kayong nagkasundo na magkarelasyon, ibig sabihin, yung sitwasyon dyan is 50-50. Kapag binigyan ka niya ng 50% na pag-ibig, suklian mo din ng 50%. Di ba? Hindi yung binigyan ka ng 50%, ibibigay mo 100% sa'yo, edi lugi ka. Yun minsan yung nangyayari na nagtiwala ka, nagmahal ka, nagsakripisyo ka, nagsustento ka. Tapos iniwanan ka, ipinagpalit ka, 'di ba? Ano pa ba yung nag-aaral ka, pinapaaral ka ng magulang mo para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Hindi para sa sarili nila, kundi para sa sarili mo. Ano ginawa mo habang nag-aaral ka? Yung iba nabuntis, yung iba nakabuntis, yung iba napahamak, na aksidente, yung iba sumama sa barkadang may bisyo, napariwara ang buhay. Ano pa ba? Ang daming mga factors na ganon. And then yung iba, hindi na nakapagtapos, hindi pa nakatulong sa magulang, hindi pa nakuha yung para sa kanila. Yun yung pinagsakluban ng langit dahil nag-abuso ka nung panahon na meron at kaya pa. So sa mga anak na iniisip mo na kapag nakanobyo ka, ito na yung forever mo, hindi.
Yung iba naman, para hindi sila, sa instinct nila, sa mindset nila, para hindi sila iwanan, magpapabuntis or bubuntisin. It will not work na sa generation na ito. So, kaya wag mong gamitin na pipikutin mo yung tao, pipilitin mong pakasalan ka, or pipilitin na ganito, ganyan. Dahil kahit pakasalan ka pa sa lahat ng simbahan, kung hindi siya nakatadhana para sa'yo, maghihiwalay at maghihiwalay pa rin kayo. Maliban na lang kung yung taong mahal mo ay ginayuma, kinulam, no? At ikaw binarang, isinumpa, yun yung pinakamahirap. Kasi, yun yung balakid sa lahat ng blessings na dapat para sa'yo. So, ang alam nyo ba, halimbawa, nakasaad doon sa buhay ninyo na pagdating sa edad na 20, saswertehin ka. Imbes na makuha mo yung swerte mo nung pag-edad ng 20, nabuntis ka, nakabuntis ka. Wala. Minsan yung iba nakulong pa. O di ka malasan. So, proceed tayo sa special episode at tignan natin kung ano pa ang tinutukoy dito. Good evening po.